Umalma ang ilan sa mga kaanak ng 14 na napatay sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya sa Negros Oriental. Ayon sa mga pulis, nanlaban daw ang lahat ng mga suspect. Pero taliwas yan sa kwento ng kanilang mga kamag-anak. Live mula sa Bacolod City, may report si Emil Sumangil. Emil? Maris, nilisan na ng ilan sa ating mga kababayan ang kanilang mga bahay sa kabundukan ng Negros Oriental. Takot ang nag-udyok sa kanilang gawin ito matapos mamatay sa police operations noong nakaraang Sabado ang ilan sa kanilang mga kasamahan. Mag-ampo lang taking! Ni sa panaginip, hindi raw inakala ng pamilya Recomono na ganito ang sasapitin ng mag-amang Rogelio at Ricky. Kasama sila sa 14 na napatay sa operasyon ng Task Force Sauron ng PNP Region 7 kontra illegal firearms. Hindi namin matanggap na patay siya. Gano'n ito kasakit, Rosie? Talagang masakit. Hindi pa din namin matanggap na sinasabi nila na yung papa ko daw nakuna nila ng baril, 3 daw, at saka isang gandang na baril, abala. Hindi yun totoo. Kung may kasalanan yung papa ko, bakit hindi nila hinuli? Para pagbayaran yung kasalanan, bakit kailangan ba talaga patayin? Kwento ng pamilya. Pasado alas 4 ng madaling araw nang dumating ang mga pulis sa bahay nila sa liblib na barangay ng Masulog, bayan ng Canlaon dito sa Negros Oriental. Pinalabas daw ng mga pulis ang ibang kamag-anak sa bahay at iniwan ng mag-ama. Maya-maya, nakarinig daw sila ng putok ng baril. Sabi ng mga pulis, nanlaban ang dalawa. Daw. May putok doon sa loob. Nanlaban ba siya? Waay. Paano mo nasabing hindi? May tabon, may bunganga lang. Halos kasabay nito, nag-serve din ng search warrant sa barangay Bayog. Pinasok ang bahay ng 67 anyos na si Melchor Pañares at anak na si Mario. Patay din ang dalawa dahil lumaban din daw. May nakitang shotgun at revolver sa bahay ng mga Pañares. Pag-aari raw ito ng mag-ama pero luma at hindi na raw gumagana, sabi ng mga kaanak. Hindi na pinakita, sir, kung ano lang ginagawa. Nakita ng kung ano na pinadapa daw silang papa at saka Mario. Mga 5 minutes, sir, pumutok. Hindi namin dinideny yun, sir, na may walang armas yung papa ko, mayroon. O pinikpicturan ko nga sa kaso lang, sira. Hindi ngayon pumuputok, sir. Talaga yun, sir. Tulad ng mag-amang Recomono, mga pulis pa raw ang nagtakbo sa ospital sa mag-amang Pañares. Pinasunod na lang daw ang mga kaanak. Bakit pagpunta namin sa ospital, sir, patay na silang dalawa daw? Dami na silang sugat, sir. Kasi sabi nila, sir, wala daw sugat. Huwag kayong mag-alala kasi yung papa nyo buhay. Ang bina nyo buhay, sa paan lang daw nila binaril. Nung madaling araw din ng Sabadong iyon, may police operations din sa buong Negros Oriental. 8 ang napatay sa Canlaon City, 2 sa Santa Catalina at 2 pa sa Manuyod. Ayon sa PNP, lehitimo ang operasyong nangyari. Search warrant daw sa mga baril. Ang pakay ng mga pulis. Ito po yung service po ng search warrant sa baril 10591. So ang ano po natin dito is madaling araw po tayo nag-serve doon kasi po yung mga lugar na yun malalayo po, nasa mga bundok-bundok. Makikita po natin sa mapa ng Negros Oriental, ang Canlaon po ay nasa matataas na parte. Di totoong ito ay massacre. Ito ay nangyari sa iba't ibang mga lugar. Hindi isang lugar ito na 14 na katao. And remember, there were also 12 people who were arrested. So meron naman pong hindi nanlaban at naaresto. Itong mga 14 na ito yung mga sinasabi nilang nanlaban. No? Hindi naman siguro magpapaputok yung ating mga pulis kung hindi na naman talaga nanlaban itong mga tao na to. Pero ayon sa Negros Oriental Governor, sana raw hindi na humantong sa patayan ng ginawang police operations. Pwede namang ihuliin kung may armas, ikulong na lang natin. Siguro ang family must siguro mag-file o complaint lang siguro sa mga proper authorities. Kumakalap na, Maris, ang Commission on Human Rights ng pakayag mula sa kanilang mga testigo bilang bahagi ng isasagawa nilang pagsisiyasat. Maris.
Emil, meron bang documentation ng naturang operasyon itong pulisya? Karaniwan, meron na silang gumagamit sila ng cellphone, na video o kahit na ano pang mga paraan para masiguro na lihitimo yung kanilang operasyon at kung sakaling may manlaban, meron din silang patunay o ebidensya. Emil, meron bang ganito? Maris, sa ating karanasan, kung tayo ay nagko-cover dyan sa Metro Manila, halimbawa sa Campo Crame, kung operating unit dyan ang gagalaw, kadalasan ay sila mismo ang nagpapatiuna na mag-provide ng mga larawan, ng mga video sa mga kagawad ng media para sa ikagaganda at ikakukumpleto ng presentation ng isang istorya na ating nagagawa. Pero mula nang ako'y dumating dito nung nakaraang linggo kasama ang ating team Maris, walang nai-offer ang PNP Regional Office 7, partikular itong Task Force Sauron, ng actual video ng isinagawa nilang operasyon. Mayroong nakuhang ilang larawan ang ating stringer pero hindi doon makikita o hindi dito nakadokumento yung actual na operasyong isinagawa ng mga pulis nang lusubin nila yung hindi bababa sa 20 target mula sa 3 bayan dito sa Negros Oriental. Nagkaroon tayo ng pagkakataon kanina sa programang News TV Quick Response Team na makausap sa telepono ang Provincial Director ng Negros Oriental na si Police Colonel Raul Tataka. Pero naputol ang linya ng ating komunikasyon dahil isa yan sana, Maris, sa mga naka-line up na tanong na ating ibabato kay Provincial Director kung nakadokumento ba o meron bang suot na mga body camera yung mga operatiba at yung mga miyembro ng raiding team na lumusob sa mga target ng kanilang operasyon. Maris. Alright, Emil, correct me if I'm wrong, pero I think I heard from your report na pinaalis yung mga kaanak dun sa mga tahanan nung isinisilbi na nila yung mga search warrant. Ano ang dahilan ng mga pulis o ng mga operating forces? Bakit nila kailangan paalisin pa yung mga kaanak? Bakit hindi na lang isilbi at mapayapang kunin yung mga tao kung sakasakaling nandun din yung mga kamag-anak? Parang imposible rin naman kasing manlaban yung mga mismong target, di ba? Kasi kung nandun din yung kanilang kaanak mismo, matatakot din sila na baka may matamaan pa dun sa kanilang mga kamag-anak. Kaya bakit pa nila kailangan paalisin yung mga kaanak dun sa tahanan? Maris, pagbatayan lang natin na ang kwento ng pamilya Recomono. Ayon sa iyong katanungan, ang binabanggit sa atin ng pamilya, kaya pinalabas ng bahay yung madre, yung asawa nitong target ng nakatatandang Recomono at yung ina ng nakababatang Recomono. Sinasabi nilang doon daw kailangang basahin yung kopya ng search warrant na bitbit ng mga pulis. Pinipilit ng ina nitong ni Mrs. Recomono na doon na sa silid kung saan niya katabi yung arestadong padre de pamilya, basahin yung search warrant bilang bahagi nga ng protocol ng pagsisilbi ng search warrant. Pero ang pinipilit daw ng mga pulis ay madilim doon sa area at bumaba na lamang sila. Total naman daw mayroong mga dalang flashlight yung iba pang operatibang nasa sala ng bahay. Doon na lamang isagawa yung pagbabasa ng nilalaman nitong search warrant. Pero ayon niya sa kwento, Maris, nang bumaba itong si Mrs. Recomono mula sa silid kung saan nakahold yung kanyang asawang sinasabing subject ng police operation, doon na umalingaw-ngaw ang putok ng mga baril. Ganon din ang kwento ng pamilya naman ng isa pang mag-amang biktima na napatay sa police operation. Inilabas naman yung padre de pamilya at yung kanyang anak. At ang naiwan naman sa loob ng bahay ay yung ina at yung iba pa niyang kapatid. Habang nasa labas daw yung padre de pamilya at yung anak, dito naman umalingaw yung putok ng baril. Lumabas sila para check-in kung ano nangyari. Naisugod daw sa ospital ang mag-amang ito, yung sina Ginoong Panyares at ang kanyang anak sa pinakamalapit na pagamutan. At nagbigay pa raw ng assurance yung police officer sa kanila na huwag mag-alala dahil sa paalamang daw ang tama ng bala na binigay o naiputok nito mga pulis dahil nga nanlalaban daw
ang mag-ama at ligtas daw ito sa tiyak na kapahamakan. Pero pagsunod ng pamilya ng mga Pañares dito sa ospital na aking binabanggit, patay na raw ang mag-ama at marami na raw silang nakitang sugat sa katawan. Muli natin itong naitanong, Maris, sa mga miyembro ng Philippine National Police, partikular itong Police Regional Office 7, ang Task Force Sauron, at itong Negros Oriental Provincial Office. Pilit nilang sinasabi sa kanilang panayam, lehitimo ang operasyon ng laban ang mga suspect. Kung mayroong reklamo ang mga kaanak ng mga napatay, maghain ng reklamo at idemanda ang mga alagad ng batas na nasa likod ng police operation. Maris. Alright, Emil, nangyari ito over the weekend. Meron na bang autopsy report dun sa mga labi na ito? Kailan inaasahang ilalabas yung resulta nito para malaman natin yung mga trajectory ng mga bala na tumama sa mga namatay, sa mga nasawi? Kung meron din bang ibang mga bala na magpapatunay na nagpaputok nga itong mga sinasabing nanlaban? Emil. Para maging mas komprehensibo sana, Maris, ang ating ulat mula nang tayo'y dumating dito para i-cover ang istoryang yan. Ang una nga nating pinuntirya sa mga kaanak at maging sa mga kagawad ng Philippine National Police ay yung death certificate at yung resulta ng crime laboratory examination dito sa mga napatay. Pero ang mismong pamilya ng mga namatay ay wala pang hawak na kung anumang dokumento, including yung death certificate. At dahil nga sa layo ng kinalalagyan nila mula rito sa punong himpilan ng pulisya na nasa sentro naman ng syudad, ay pinili na muna nilang manatili doon sa kanilang bahay kung saan nakaburol ang kanilang mga mahal sa buhay at asikasuhin na lamang ito sa ibang araw. Ang Philippine National Police, hindi pa raw available ang mga dokumento na yan, pero once na maging available, bibigyan nila ang mga kagawad ng media para nga mas lalong transparent at yung bang impormasyon ay mas lalong maging kompleto para sa publiko. Maris. Patuloy kami mag-aabang sa developments sa storyang yan. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.